Come on, Remy. Your breakfast is ready. Come here. Did mommy starve you? Sorry. I just woke up late. You eat, baby. Si Remy, guys, nag-iiyak kasi gusto niyang lumabas. Remy, we're going. Gusto niya lumabas, nagwawala siya. So, yun guys, happy Saturday. Maganda yung weather today. Hindi siya malamig, hindi siya mainit. So, pupunta tayo sa Dry Island Provincial, Dry Island Jump Provincial Park. Ano ba yun? Saglit nalimutan ko. Pupunta tayo sa Dry Island Buffalo Jump Provincial Park. Yun yung right term. So, yung biyahe niya is 1 oras at kalahati. So, yung nagpagas lang kami para ready. Magpipiknik kami doon sa park. I-enjoy natin yung weather habang maganda pa. So, yan. I-google na namin siya kasi alis na kami. So, yun guys, sana samahan nyo kami for today's video. So yeah, let's go guys! Hello guys, nandito na tayo sa Dry Island Park. Dry Island something. So, it's so nice here and napakatahimik. Nung dumating kami dito, may isang truck and then paalis na sila. So yun guys, pinapakita ko lang sa inyo yung view. I'm not sure kung anong river yan, pero maganda tong viewpoint area na to. So, nag-stop by lang muna kami dito. Kasi yung Deus area is sa banda ron. So, yeah. Super ganda ng weather talaga. Wala akong masabi. So, let's go guys. Si Remy para siyang frago. Oh my goodness, Remy. Remy! So, magluluto na tayo guys ng ating lunch. So, ang aming menu for today is Mexican dish. So, yan. Meron tayo ditong pork na palalambutin muna natin siya.
habang nagluluto tayo guys, pag-usapan natin kasi ika 1 year ko na dito sa Alberta. So, ano ba yung mga pros and cons, or yung mga ayoko o yung mga gusto ko, yung mga advantage and disadvantages living here sa Alberta. So, unahin muna natin yung mga cons. So, number 1 na guys, yung actually nilista ko siya para matandaan ko habang sinasabi ko sa inyo. So, yung first is yung car insurance. Lalo na, ito is particularly sa Calgary kasi Calgary ako. So, based to sa experience ko. So, number 1 is yung car insurance guys. Kasi, mahal talaga insurance dito. Kasi nga, dito is more on hail. Tapos, madalas nasisira yung windshield ng sasakyan. Kaya, mahal yung insurance dito. Pangalawa is yung gravel. Instead na maglagay sila ng asin, ang ginagamit nila is gravel. And kita naman yun, hard yun kasi parang bato siya. Na pag tumama siya sa windshield nyo, as in damage talaga yung windshield nyo, kaya doon nagmamahal ang insurance. So yun. And then yung sunod is short yung fall. Kagaya ngayon, napansin niyo naka-sweater ako kasi parang yung summer dito is 2 months lang, and then short, and then fall na, and then maya maya winter na kasi maagang nag-i-snow rin dito. So yon, short yung fall and short yung summer. Tapos sunod is yung energy cost of bills kasi mahal yung kuryente dito guys. Well, depende yan kung saan kayo lugar nakatira. Buti na lang kamo yung government dito, especially yung premier dito, nag-offer sila ng tulong sa mga residents na before last winter, yeah, parang merong ewan ko kung $200, I'm not sure, pero yon, at least nakatulong yon sa totoo lang sa budget namin para sa electricity. So yun yung mga na-experience ko. And then yung sunod, yung pangalawa is yung pros. Haluin muna natin guys yung mga niluluto natin. So yung unang-una is yung Calgary winter. Alam niyo ba guys, kung i-compare ko yung winter sa Ontario kaysa dito, mas gusto ko yung winter dito. Alam niyo kung bakit? Sa Ontario, kung saan ako nakatira, outside GTA, alam niyo ang winter doon mahaba and malamig. Parang ano siya mas worse sa Ontario kasi mahaba nga yung winter. Feel mo yung lamig kasi nga malapit sa lake and moist yung lalo pag humangin, and then very cold talaga yung windshield niya. Dito sa Calgary, kaya maganda dito, pag lumamig siya sobrang lamig, and then after 2 or 3 weeks magbabago na uli yung temperature. Kaya nga merong tinatawag na dito na Chinook. Pabago-bago yung temperature na, especially kapag winter. 2 weeks na winter, 2 weeks na parang feeling mo is spring. Yun, ganun dito. And ang maganda dito sa Calgary is yung sun niya. Kahit winter siya, hindi depressing kasi alam nyo ang Calgary is siya yung pinaka sunniest city ng Canada. So yun, and then yung sunod natin is yung kung i-compare ko sa Ontario o dito, much cheaper here and less tax. Kasi alam naman natin na kahit saang parte ng Canada mahal na bilihin, pero less tax and less cheaper here. Guys, ihayin muna natin ito bago siya lumamig. Kakain muna tayo guys. Init natin yung ating tortilla.
eggs and chorizo. Let's eat sour cream with sour cream and homemade salsa. Guys, muntik ko nang malimutan mag-vlog kasi kumakain na kami. So, yung pinakahuli guys is yung nature. Yung Calgary is close to the mountains. Tapos, kagaya nito, maraming libreng parks. Ito isa part itong Drumheller. Pero hindi siya Drumheller. Parting east siya, kaya libre. Pero pag pumunta ka sa Banff, may bayad doon. Sa mga Kananaskis, yun. Pero dito, libre. So, yun nga lang, magta-travel ka ng more than 1 hour. But at least, may enjoy mo yung nature. Kagaya nito, na super ganda ng weather. And syempre, yung pinakahuli, marami guys, Filipino restaurants. Mapamalaking restaurants or tindahan or yung family business. So, yun. Hindi mo masyado mamimiss yung mga lutong bahay ng Pilipino. So, yun guys, pagkatapos ito, gagala tayo dun sa may river. So, nag-park kami dito. Umalis kami dun sa si Remy. Umalis kami dun sa picnic table para may makagamit. So, yan. Kung meron kayong boats, pwede nyo nang dalhin dito. Ayan yan. Punta na tayo sa river. Ayan si Remy. Lalakad. Nag-apak ako. Nagchinelas ako. Kasi gusto ko magtampisaw sa tubig. Like mud. Let's go to the river. The mountain. Look at Remy. It's mud. Andito tayo sa gubat. Yung si Remy. Super putik ng kanyang paa. So yan guys, kung may pagtatanong kung babalik pa ba kami sa Ontario, ang sagot namin is hindi na. Kasi yung lumipat dito is very costly. Yeah, para kaming nagkaroon kami ng big move last year na very costly. And yeah, dito na kami magsesettle kasi nandito rin naman yung full-time job namin and nakuha ko yung dati kong trabaho, yung part-time ko, and eventually yun na lang yung gagawin kong work. Kasi ito sa full-time job ko, maaring alam mo yun, hindi naman ako pwede doon habang matanda yun ang trabaho ko. So doon na lang ako sa healthcare work. Ang putik ng paa ni Remy. Mamaya naliligo yan. So after namin pumunta sa river, yung river is doon sa side na yun, punta tayo dito sa may trail. Parang meron siyang man-made trail. Yan doon, babaybayin natin. I think doon sa side na yon. Check natin. Diba ang araw, taas ng araw. Don't worry guys, naka-sunblock ako. Well protected ng skin natin. Super quiet dito guys. Narinig mo lang yung simoy ng hangin. So, akit tayo doon sa may trail. Kung nakikita nyo yung tao guys, yun. Meron doong man-made trail, sabi. So, tingnan natin kung meron nga ba. And
Nagpalit nga pala ako ng shoes guys kasi very uncomfortable yung suot-suot kong slip-on. Yes, tayo ay tatalon. So next year siseryosohin na namin yung pag-hike. Next summer. Kasi wala talaga kaming hiking shoes. Hindi pa namin priority yun this year. So yeah, next summer. Meron ako kasing kasama sa trabaho na every weekend umakit talaga sila sa bundok. So yun, kailangan mag-practice sa gym ng more cardio. Kaya ko naman siguro yun. Kasi may pahinga naman, 'di ba? Kailangan magdala tayo ng water, ng mga snacks, mga food madaling kainin, and especially yung electrolyte. Kasi yun yung number 1 na kailangan. Good job, Remy. So, nakarating kami dito sa taas. Pakita ko sa inyo kung gaano kataas yung inakyat namin. Nandun kami kanina. Kung nakikita nyo yung trail doon, nandun kami kanina. So, yun. We made it. Inom muna. Yeah, inom muna kami tubig. So, pabalik na tayo guys sa parking. Kailangan maghanap kayo ng daan pabalik kasi sobrang steep ng daan. So, umikot lang kami. Ito nangyari, umikot kami doon and then pabalik dito. Yan. And itong road na to, dyan dumadaan yung sasakyan. Just in case, kung gusto nyo pumunta dito, dito yung pinaka hindi delikadong daan. So yeah, balik na kami sa sasakyan. Hi Remy. So yun guys, we're here na sa apartment. So yun na yung aming vlog for today's video. And happy weekend guys, and thank you for watching.